Maaari pa natin matawag si Deacon Eugene ang magbabahagi po ng Word of God. Alam ko, nasabihin mo eh. Alam niyo po, nakaka-isip talaga pag nandito sa gitna. Medyo nangangatagporto siguro ni James. So, ako din. So, sa Diyos po papuri. So, ganyan po ay ano ba yung ating natakel last time? Ang ating about yung before salvation. Evangelism po tayo. Ngayon ay kung natakal natin ang about salvation kay Deacon Cecil, dudugtungan ko rin po yun. Yung ating paano ba tayo? Ano ba ang pagkakaalam natin sa salvation? Kaya ito, marami pong kapamaraanan na paano tayo maligtas. Bilang anak ng Panginoon ay dapat alam natin paano tayo maliligtas. Agree po ba tayo doon? Amen. Agree tayo? Ngayon, mas aralin natin ano ba ang ilang beses natin ito naririnig, salvation. Kumbaga, paano tayo maliligtas? Hindi lang po tayo, kumbaga, even sa ating mga pamilya. Especially sa ating mga loved ones. Ngayon po, please hindi na pala. Ba't hindi ito nakasama? Na lang. Before I start, may tanong lang po ako. Sino dito ang naligaw? Amen. Naligaw. Literal. Yung tipong hindi niya alam. Amen. Naligaw yung pumunta sa Samol. Amen. Hindi niya na alam yung lalabasan niya. Sino ba tayo doon? Amen. Ha? Amen. Naligawan daw ko sa Naligawan. O, ito. Siguro given na yung naligawan. So, ano ang pakiramdam? Ano ang pakiramdam ng naliligaw? Ano? Nakabahan. Ha? Ayun. Di ba? Pagka naliligaw tayo, hindi natin talaga alam kung saan ako. Ako rin po ay naligaw na rin po dati. Nung una ako pumunta sa Mega Mall, nandun pala ako sa building B. Yung sa building A, yung akin nalabasan naman. So ngayon, ang hirap po hanapin yung totoong exit. So pagka first time mong pumunta sa mall, ay kakabahan ka rin, maski nasa mall ka na. So ngayon po, lalo sa mga high-tech ngayon na malls, ay puro elevator at kung hindi ka magbabasa at pagtatanong, tiyakin, kaiikot mo, mapapagod ka na lang. So, ayan po. Ang pakiramdam ng naliligaw ay kabado. May pangamba, kakabog-kabog ang dibdib, di ba? Talagang hindi natin alam. Yan po ang ating aanin ngayon. Kasi tayo, ligaw tayo. Hindi natin alam yung totoong salvation. Ano ba yan? Ano ba dito? Bakit natin pag-uusapan kung salvation? So, ang usapang salvation ay eternal life. Take note po eternal life. At kailangan natin ma-assure. Kailangan natin siguraduhin ang salvation na ito. Kaya ang title ko ay The Assurance of Salvation. Ngayon, inaasam ba natin yan? Gusto po ba natin? Amen. O kunti ng email. Parang hindi kayo sigurado. Ganyan po Ngayon, dahil yung sagot nyo yan mahina, mamaya lalakas na yan. Kasi hindi kayo nag-email agad Ulit, gusto ba natin or inaasam natin yung assurance ng salvation? Yes! Natin? Yan, amen. Talagang ako po bilang instrumento na hindi ko rin po dati talaga ito naunawaan Hindi ko alam na ang salvation pala ay sobrang halaga. Ito yung tinatamasa natin ngayon na buhay, hindi ito yun Ito ngayon ang pag-uusapan natin, ang salvation. Paano tayo ang usapin po natin dito, when terms to salvation, yan po yung ating kaluluwa, which is eternal life ang ating pinag-uusapan dito.
which is kailangan natin taglayin, makamtan, matamo. Ultimately, malaman natin na yung blessed assurance, the assurance of salvation ng ating kaluluwa. Ngayon, saan ba natin yan makakamit? Saan ba natin makukuha yung salvation na yan? Makakamit lang daw po natin ang salvation sa pamamagitan ni Christ. Sa Kanya lang. At sa kasi si Christ kasi, sabi niya, ang blessed assurance ay, ano na niya na yan, parte na po bilang anak niya tayo na inari. Parte na po sa atin yung salvation. Inari niya na tayo. Kaso nga lang, ang problema, hindi natin naiintindihan ng lubusan. Totoo yan. Kahit ako, hindi ko rin alam eh. Ngayon ko lang nalaman dahil inaaral eh. Ganito pala. Meron palang paraan para tayo masave. Ngayon, sino dito ang may mga magulang? Amen. Lahat tayo. May kapatid. May kamag-anak. Amen. Ano ang pakiramdam ng malapit sa kanila? Magsaya. Ano pa? Ano pa ang pakiramdam na meron kayong alam yung assurance na na meron kayong mga magulang, meron kayong mga kapatid, may mga kamag-anak kayo. Ano ang pakiramdam? Pinagpala. Yes, Secure. pala. So yun po, ang pakiramdam kasi ng may magulang, may kapatid, ay ano yan, secured tayo. Secure. Di ba? We are secured. We are safe. Di ba? Bilang mga anak ng Panginoon, we are sure po sa ating mga magulang. Kasi nasa pakpak tayo ng ating mga magulang. Amen? Yan. Ganito po. Para mas lalo nating inyong mapil, talaga, yung tanong ko na yun, na talagang sabi ko nga, nung inaaral ko po ito talaga ito, yung talaga, alam niyo po ba, yung security na yon, yung assurance po na yon, the blessed assurance, ng blessed salvation natin, ay ganun din po ang gustong iparanas ng ating Panginoon. Yun po yung ibig ko sabihin doon. Ang security ng mga magulang natin, physical magulang, kung ano yung security na gusto nila na i-alay nila sa atin bilang mga anak ng mga magulang natin, ay ganun din po ang gustong iparanas ng ating Panginoon. Kaso sabi ko nga, hindi natin masyadong alam. Di ba? Kasi ang pag-uusapan natin talaga dito, hindi po ito basta-basta assurance lang ha. Hindi basta-basta assurance. Ito ay eternal assurance or yung tinatawag natin na forever. Forever po. Eternal assurance ang kailangan nating malaman. Ang tanong sa ngayon, bilang status po natin mga kabataan, alam kaya natin to. Sa ngayon kasi, hindi natin to talaga masyadong naipapamuhay. Masyadong alam. Ngayon, sino na ba sa ngayon yung may nakakaunawa sa salvation? Taas kamay. Amen. Amen. So, kukunti pa lang. O baka naman takot ba kayo mawala yung salvation nyo? Amen. Ha? Hindi kayo takot? Diba? May mga pangamba na. Nakikita ko sa inyong mga mata ang pangamba ninyo sa salvation. Yan po ang ating kailangan i-build ngayon, hapon ito. Gusto ko po na ngayong araw na to, ngayong hapon na to, ay talaga yung feeling natin, anak na tayo ng Panginoon. Yung feeling natin, talagang, Lord, salamat, mapapathank you ka ngayon. Hoping na talagang yung ating pag-aaralan ngayon ay mas maunawaan pa natin. Gusto ba natin yon? Are you excited? Ngayon, please take note. Ang una kong, hindi pa pala. Next, please. Ay, pala. Yan. Kasi sabi dyan, the believer in Jesus Christ is eternally secure. Secure daw po talaga tayo.
yung mananampalataya ay panatag. Dapat tayong mga anak ng Panginoon ay panatag lang tayo, still lang ba tayo? Kumbaga, kalma lang. Yun po ang gusto ni Lord sa atin. Once na malaman natin ito. Kasi true believer Jesus Christ would persevere in all the way to the end. Kailangan kasi bilang mananampalataya, ngayon nakikinig kayo, nagpapagal po kayo, nakikinig kayo. Ayan po yung tinutukoy dyan. Kailangan mananampalataya kay Jesus Christ ay matyaga hanggang wakas. Kailangan isip muna natin yan. I-build natin yan sa isip natin at puso natin para talagang matanggap natin yung totoong salvation. True believer would last to the very end. That's known as a doctrine of eternal security. And from that, it yields the assurance of our salvation. Ang tunay ng mananampalataya ay kayang tumagal hanggang sa wakas dahil alam niya ang tamang doktrina. Nabanggit po dyan yung tamang doktrina. Na kanyang natutunan at yan ay magbubunga ng walang hanggang seguridad or security natin. Ngayon po, dahil nabanggit ang doktrina, sino nakakalam ng doktrina? Ano yung doktrina? Meaning ng doctrines. Meaning ng doctrines. Wala. So ngayon, ang meaning po ng doctrines, which is yan yung mga teachings and instructions sa atin ng Panginoon through Bible. Nagets mo ba natin? Amen. Ang doctrines, which is yan na yun, di ba? Sabi, teachings and instruction sa atin, which is yan yung nating nababasa sa Bible. Kaya tinawag siyang doktrina. Opo? Gets po ha? Tandaan natin yan ha? Kasi yan po yung ating i-apply sa buhay natin para makabit natin yung blessed assurance or yung ating blessed salvation. Kasi, sabi nga po, meron pong link na nag-uugnay dito. Ito yung ating doktrina. Kasi sabi ko kanina, doktrina na ginagawa, sinasabuhay na ba natin? Yung ating mga natutunan? Yung mga instruction sa Bible? Partly, oo. Partly, nagagawa natin. Partly, nasusunod natin. Nasusunod ba natin yun? Amen. Nasusunod po ba natin? Partly, oo. Kasi nasa place tayo. Kung yung mga sasabihin natin, nagagawa na natin yung mga teaching sa Bible, ay hindi pagka ganun, ay sabihin mo perfect ka na eh. Pero tayo ay nasa mundo po. Hindi po natin kaya. Pero ngayon nga, dahil nga tayo namumuhay, kailangan maging secured lang sa atin. Now, para maiugnay natin yung doctrine of Christian faith, dapat po ay yung faith natin ay ganito. Sabi nga, yung faith palaga natin, kung saved na tayo, always saved. Gets po ba natin? Amen. Kung yung faith natin kay Jesus, as nakikinig ngayon, hapon na ito, dapat yung paninindigan natin na faith ngayon, ay always save ako. Kasi kiniklaim mo yung mga teachings and instruction ng Panginoon. Isinasa buhay po natin. Inilalagay natin sa puso. Sinusunod po natin. Amen. Amen po? Amen. Na to the point na yung totoong believer ay dapat manalig ng gusto at patyaga tayo hanggang dulo para sa layunin ni Christ sa atin. Na dapat tayong mga Kristiyano ay kaya magtagal. At magagawa natin ito ay tiyak magdudulot po ito ng eternal security and ultimately yung assurance of salvation na tinutukoy na ating pag-aaralan ngayon. Kasi sabi nga meron pong isang respected pastors and theologian, si R.C. Sproul, sabi niya, once a person has become quickened, ano ba yung quickened? Once a person has become quickened by the Holy Spirit, born of the Holy Spirit, and justified the faith in Christ, and therefore placed in a state of salvation, that person's will, sabi ka, in fact, never lost his salvation. Kung inilagay po natin na sa sandaling ang isang tao daw ay na-revive or nagising na ba tayo? Yun. Amen. Sa ating mga turuan, sa ating napapakinggan, unti-unti po tayo nagigising, unti-unti po tayo nabubuksan sa mga tinuturo ng ating mga mentors, ng ating mga spiritual leaders. Amen? Di ba po?
unti-unti tayong nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Yun po yun, quickened by the Holy Spirit. Ibig sabihin, binubuksan ng Panginoon, binubuksan yung puso natin, paano tayo matuto ng tamang doktrina. Ano yung doktrina? Ulit? Teaching and Action. instruction. Amen. Praise the Lord. May natutunan agad sila. So, ang doktrina kasi yun talaga. At pag nagawa daw po natin yan, talaga magdudulot po ng eternal security sa atin. Yan po. Next, ito pa ang tatandaan natin. Ayan daw. Actually, talagang ano yan, totoo yan eh. Ganyan ba tayo? The assurance of your salvation is based upon the facts of scriptures, not your feelings. Ganyan tayo eh. Minsan yung feeling natin ay yun yung nangingibabaw. Hindi tayo nagbabase dun sa ating natututunan, dun sa doktrina. Dun tayo sa, tao lang ako eh. Marupok ako eh. Marupok ba kayo? Yun. Marupok po ba tayo? Naku, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pagka usapang marupok, kaya na nagigising kayo ha? Ha? Huwag po ganun ha? Huwag po tayo maging marupok. Ano lang po tayo. Pero ito nga, sabi ko nga, not your feelings. Hindi yung feeling natin ang pinapagana. Huwag yung feelings mo natin. Kailangan doon tayo humugot doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Tandaan natin, dear youth, yung assurance mo ng ating salvation is based upon the facts of scriptures. Based upon the facts of scriptures. Tayo po kasi minsan ay may time po na yung feeling natin kasi aggressive tayo eh. May time tayo ganun. Sige na nga, bahala na. Hindi tayo sumasangkuni doon sa facts of scriptures. Doon sa doctrines. Sige na nga, sasagutin ko na. Ganun tayo, di ba? Feelings yung pinapagana natin eh. Hindi tayo kumakapit doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Yung facts na sinasabi natin dyan. Kasi, ganito tayo eh. Minsan, sabi natin, ang init-init ko kay Lord. Sobra talaga. Bukas atin ako. Bukas magde-devotional ako. Naku, check ko mamaya yung mga notebook nyo ha. Bukas. Magsishare ako sa kaibigan ko. Totoo na to. Gagawin ko na talaga siyang mawin, mayaya sa Sunday. Ganun tayo ka-hype eh. Ganun tayo minsan, kasabi. O gusto mo yung will ni Lord. Feeling lang yun eh. Totoo lang. Pero kasi nga, minsan, ang nangyayari, pag gising mo sa umaga ulit, hihina ka na naman. Di ba po? Naranasan ba natin yun? Hindi tayo excited na gumising. Hindi tayo excited na magpulit pagpasalamat. Hindi tayo excited na i-sharean yung ating mga kaibigan. Kasi nga, feelings yung nangunguna sa atin. Feelinggera ka kasi. Parang ganun lang yun. Sorry po. Pero sorry yan po kasi talaga ang nangyayari sa atin. Masyado tayong feeling. Yun po, aggressive, sabi ko kanina, talagang ano po tayo. Yun yung unang-unang naiisip na nangyayari sa atin. At ang isa pa, pabago-bago tayo ng isip. Diba? Totoo ba yun? Pabago-bago talaga tayo ng isip. Sasabihin niya, in love na talaga ako sa kanya. Sasagutin ko na kaya siya. Kaya na sinasabi ko sa inyo eh. Feelings po yun, Feelings yun. Sasagutin ko na. Dapat lumapit tayo, bumalik tayo doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Una, kaya na, feelings kasi ang nangyayari. Ngayon, paano natin ngayon masisecure? Ito yung mga kapamaraanan ng salvation. Ito yung unang point natin kasi paano natin makakamit? Paano natin, kasi hindi natin talaga alam eh.
nakakalimutan natin, nane-neglect natin, na ang salvation pala daw ay, ano siya? Eternal life, or ang eternal salvation is a promise made by God to those who believe in Jesus. Anong sagot dyan? Ang totoo, ayan po ang verse na nagpapatunay dyan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Next. Yung follow-up natin kasi dyan, lalapit sa akin ang lahat ng binigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumapit sa akin. So ngayon po, talagang ano yan? Ano bang ano dyan? Ano bang lumapit kasi tayo sa ating Panginoon? Kasi promise na yan eh. Lalapit sa akin ang lahat ng binigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ito ang pinakamaganda kasing ano dyan. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Ito kasi ito ang nangyayari kasi dyan. Yung isang illustration po kasi dyan, di ba? Kung maaalala natin yung ating mga previous na alam ko sa John chapter 5 yun eh, na yung may sakit na 38 years. Ano sinabi ni Jesus? Bumangon ka at tiklopin mo ang iyong higaan. Di ba sabi? Anong doon? Ano ang pinakita ni Jesus doon? Yun yung promise talaga. Kasi iniligtas na siya ng Panginoon eh. Binigyan niya siya at hindi lang kasi nagtapos nung inutusan niya na bumangon ka eh. Ligpitin mo ang iyong higaan. Nagtapos yun nung nagkita sila ni Jesus sa templo. Ano sabi niya doon? Ito babala ko ito. Bilang sa ating mga youth, sa akin, yung babala kasi dyan, sabi niya, magaling ka na. Di ba pinagaling ni Jesus? Kasi nga 38 years na may sakit eh. Pinagaling ni Jesus. Magaling ka na. Sabi diyan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. So nakakatakot. Nakakatakot ko na yung babala ni Jesus. Imagine yun, si Jesus may nagsasalita niyan. Kaya may promise ni Jesus, once inano tayo, nagtiwala na tayo, kasi naniwala agad siya eh. Kasi nga, tumayo siya na may promise na kaligtasan yun sa atin. Now, as a kapwa ko youth, siguro, dapat, para ma-secure natin yung salvation, dapat po, umiwas na tayo sa kasalanan. Hayag man yan or lihim, naku po. Ano ba yan? Kita ni Lord. Nagsisinungaling man tayo, sumusunod man tayo ng maayos sa ating mga magulang, or sumasagot man tayo sa ating mga magulang, umiwas po tayo. Kasi yan po talaga, ang totoong kalaban natin. Bilang mga youth, kasi tayo, inuutusan talaga tayo ng mga magulang natin. Kasi alam niyo po, yung bawat pag-utos sa atin, pag-instruct sa atin ng ating mga magulang, meron kalakip na promise yun. Meron pong kalakip palagi na gantimpala. Meron pong kalakip lagi na promise si Lord sa atin doon. Bilang mga magulang natin sa physical, alam niyo ang kapalit doon, once inuutosan tayo, bukas mas malaki na baon mo. Di ba? Bukas dadagdagan na yung baon mo ng mga magulang natin. Di ba? Ganun yan eh. Alam niyo po ba yun? Ganun po ang nangyayari sa atin bilang mga youth. Sinabi ko sa sarili ko. Now, ito ang pinakang dyan. Yung Titus 1:2, in the hope of eternal life, which God who does not lie, promise before the beginning of time. Sabi niya ito andyan nakasulat yung promise. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ng sanlibutan, ang buhay na ito ay pinangako ng Diyos na kailan may hindi nagsinungaling. Ibig sabihin ito tignan natin yung Titus 1:2.
ang Diyos na nag-promise sa atin ng salvation, ang Diyos na nangako na ililigtas ka niya, ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Amen po ba? Amen. Diyos na makapangyarihan. Diyos na hindi nagbabago. Siya po ang nag-promise yan sa atin. Kitang-kita po natin yan sa Titus 1:2. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y pinangako na ng Panginoon. Kailanman hindi siya nagsinungaling sa kanyang mga promises. Gets po ba natin yung unang puntos? Amen. Na ang Diyos ang nag-promise na tayo'y may kaligtasan. Next. God declared you righteous. God declared you righteous by faith in Jesus. Sa Romans 5:1, ano sabi diyan? Sapagkat ang napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung pangalawang reason na to, bakit nasabi nating secure tayo kasi dineclared na ng Panginoon na tayo ay righteous. Sa paano paraan? By faith in Jesus. Amen? Amen. Napawalang salang tayo kasi dineclare na ni Jesus, inari niya na po tayong anak. Gets po ba natin? Amen. Dineclare na ng Panginoon na tayo ligtas. Kaya manalig lang tayo sa pamamagitan ni Jesus. Kasi sinabi niya, linaw-linaw, oh. Ba? Kasi may ugnayan na tayo. Once na may ugnayan na tayo kay Jesus, meron na tayong connection, meron na tayong smart globe at dito na connection sa Panginoon. Di ba? Kasi mga words na sinasabi ko, ay, siya rin naman may gawa lahat eh. Di ba po? Yung smart connect natin sa Panginoon, dapat ganun po. Kasi dineclared niya na. Dapat yung faith natin na yun ay panindigan natin na we are declared by God na righteous. Kasi sinalo niya tayo, di ba? Sabi ni Pastor kagabi, doon sa Holies of Holies, birong Holies of Holies na, doon sa templo na yun na ginawa, doon sa banal natin, meron na doon si Jesus na nag-mediate sa atin. Anak mo yan, sa akin yan, sa akin yan. Di ba? Ganun yung ibig sabihin ni Pastor doon kagabi. Akin yan, akin yan. May taga-mediate na sa atin na tayo ay righteous by faith in Jesus. Meron taga-mapagitan na tayo ay mabuti, tayo ay righteous sa pamagitan ni Jesus. Kasi righteous na tayo sa pamaraanan ni Jesus. Gets po ba natin? Kaya maniwala tayo na meron po tayong blessed assurance. Blessed salvation. Gets mo natin? Amen. Yan na. Yung pananampalataya natin kasi ay we are justified. Ibig sabihin na bigyan ng katwiran ni Jesus. Kasi nga, di ba, sa anak na nagkasala sa magulang, so kung papaluin yan, parang ganun yan. Nagalit yung nanay dun sa anak. Tapos ako naman, huwag mong paluin yan. Parang ganun yun. Si Jesus, ganun siya sa atin. Dinideclare niya na tayo ay righteous. Get po ba natin? Para at least maintindihan nyo, gusto ko maunawaan nyo na tayo ay ligtas. Tayo ay talagang sinisave ni Lord lagi. Amen po? Amen. Next. Hindi ko na-highlight ito. God says you are no longer condemned. Actually, ang yung condemned. Amen po? Kasi sabi diyan sa John 5:24, Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. Diba? Pakatandaan po ninyo, ang nakikinig sa akin, salita, at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya makahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Agree po ba tayo doon?
Ibig sabihin, we are not condemned. Kumbaga, condemn. Alam mo ba yung ibig sabihin ng condemn? Parang hindi na tayo ibabasura. Kasi tayo, we are filthy of God sa paningin lang ng Panginoon. Pero dahil kay Jesus, dahil sa kapamaraanan ni Jesus, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, hindi na tayo basahan sa paningin ng Panginoon. Panginoong Ama, meron po tayo tagapamagitan para tayo ay maging hindi ma-condemn. Hindi tayo, ang condemn kasi talaga, nakakatakot yan. Pag kinondemn ka ng magulang mo, kaya ang ibig sabihin niyan, pag kinondemn ka ng magulang mo, pinalayas ka. Di ba? Lumayas ka, sasabihin sa iyo ng magulang mo. Di ba? Hindi magagawa ng magulang natin yun. Lalo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Napakabuti ng ating Panginoon dahil doon sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga karumihan, hindi tayo hinusgahan ng ating Panginoong Ama, di ba? Dahil sa kay Jesus, iniligtas tayo sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. Next. Parang nagulit. Pero, iba yata yung sa working verse ko yan. Tama. God says you are no longer condemned. Kasi nga, di ba? Kaya nga, wala nang hatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Amen? Nakipag-isa na ba kay Christ? Amen. Di ba? Nung simula nung tayo ay nabaptize, simula nung tayo nagpalubog dun sa pugpog, nagpalubog tayo dun sa swimming pool, which is a symbol ng ating baptism, nung faith natin, ayan na yun eh. Yun yung time na tinanggap natin si Jesus Christ. Amen po ba? Gets po ba natin? Amen. Nung nakipag-isa tayo kay Jesus, ganyan ang ginawa natin. Talagang nagpasailalim na tayo doon sa kamay ng Panginoon sa buhay natin. Yun po yung ating dyan. Kaya nga, hindi na tayo hahatulan ng Diyos kasi sa Kanya po tayo. Amen? Hindi na tayo under judgment. Di ba? Hindi na tayo talagang paparusahan. Purihin ng Panginoon dahil sa mga ginawa niyang ito para sa atin. Amen po ba? Kaya kung ating alalahanin, yung laging ginagawa natin, di ba, sa komunyon, lagi natin inaalala ang ginawa ng krus sa krus ng Kalbaryo, di ba po? Yung komunyon po kasi, kaya laging natin ginagawa yan, yun yung pag-alala natin sa dakilang sakripisyo ni Jesus sa atin. Yun yung payment kasi, kaya hindi tayo na-condemn, hindi tayo na-parusahan, hindi tayo nahatulan. Kasi yung payment na yun, ginawa na ni Jesus. Yun yung kabayaran ni Jesus, namatay siya sa cross. Kaya hindi tayo na-condemn. Kaya, meron tayong blessed assurance of blessed salvation. Amen po ba? Amen. Gagets natin ha? Kaya nga, kasi di ba, yung sacrifice of Jesus Christ kasi, yan po yung nagsalba sa atin mula sa condemnation. Naalis po tayo sa katulan or judgment. Akala kasi natin minsan ganito eh. Ganito tayo eh. Bilang mga youth, ganito tayo. Akala natin, palagi tayong hinahabol ng mga magulang natin. Amen po ba? Kinukumusta, bine-message, saan ka nagpunta, inuurirat. Kumbaga, di ba? Nararanasan ba natin yun yun? Inuurirat ba tayo ng mga magulang natin? Napupundi ba tayo? Ha? Ganda ng mga magulang natin sa atin. Alam niyo ba po yan? Kasi nga, kala natin yun. Kasi nga, mahal niya tayo eh. Di ba? Feeling natin kasi lagi tayong dinidisiplina. Malaki na ako Hindi mo na ako kailangan pagsabihan Ganito ba tayo sa magulang natin? Malaki na ako. Malaki na ako ma. Ano ba? Hindi ganun yun Ang magulang natin, huwag tayong sasagot ng ganun. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Wala. Nako, yan ang sinasabi ko, hindi tinatamaan. Pero alam nyo ba, ang maganda po kasi dyan, kasi gaya po ng magulang natin na hindi kayang i-condemn tayo palagi. Alam nyo ba yan? Umayos ka nga dito sa harap ko. Sa harap lang yun. Pero sa totoo lang, alam nyo ang magulang natin, hanggang doon sa harap lang, hanggang doon lang sa doon. Hanggang doon lang siya. Lumayas ka sa harap ko. Hindi ka nakakatulong.
Real talk lang tayo, ha? Hindi ka nakakatulong, lumayas ka dito. Ganun ang magulang natin, sa totoo lang. Si Sam, tawa-tawa, oh. Nakaka-relate ka? Sa pulo daw siya. Hindi, totoo po yan. Nangyayari yan sa bahay. Di ba? Kasi, alam niyo po, ang magulang natin, like Jesus, hindi niya tayo kaya i-condemn. Hanggang doon lang siya, hanggang salita lang siya. Ganun ang magulang natin physically. But how much more si Jesus sa atin? Pero mo, buhay niya, ang kanyang inaya, binigay para sa atin. Ganyan po si Lord sa atin. Hindi niya tayo matitiis na hatulan. Bilang mga anak, tayo mga anak, hindi niya tayo, ang mga magulang natin, physically, mahal tayo, talaga tayo niyan. Hindi niya tayo kayang tiisin. Kaya lang talaga, sumunod lang po tayo. Doon sa doctrines. Amen po ba? Ano yun? Doctrines? Teaching and instruction ng ating mga magulang. Hindi lang po dito sa Bible, ha? Hindi lang dito sa church, ha? Baka doon lang kayo ayun ang kinikilala nyo. Kaya nga, teaching and instruction, kanina ba nagagaling ang madalas na instruction sa isang linggo? Kay nanay, kay papa, di ba? Sa teacher. Makinig kayo. Papatuloy ko kayo ng eraser. Ganyan si Lord sa atin, di ba? Ang mga teachers natin, naku, grabe yung pasensya niyan kung alam nyo lang. Amen. Amen. Okay. So, natututo po ba tayo? Alam niyo po ba yung salvation? Nakasabit kayo sa salvation, no? Matutuwa kayo, no? Ano yung una? Ay, walang nakinig. Promise. Pangalawa? Declared. Tatlo? Ngayon, the Holy Spirit seals the believers in Jesus. Yan po. Pang-apat po, na dahil nga, wala na tayo sa condemnations, wala na tayo doon sa pagkahatol, tayo ay sineselyuhan ng ating Panginoon. Tayo ay sinisealed. Alam niyo ba yung sinisealed? Parang ganito, hindi pwedeng matapon kasi sealed. Ganyan ang ginawa sa atin ni Jesus. Nung sinave niya tayo. We are sealed. Di ba po? Kasi, yung, kailangan, bakit po tayo secure sa ating buhay na walang hanggan or ating salvation ay tayo ay sealed with the Holy Spirit. The Holy Spirit seals the believers in Jesus. Tayo po ay selyado ng Holy Spirit. Kaya nga po, yung illustration dito kasi, di ba, sino nakakapansin ng notary public? Di ba? Alam niyo yun, di ba? Nakikita niyo doon, sineselyuhan. Di ba? Nakakita na ba kayo gano'n ng dokumentong gano'n, yung parang sineselyuhan? Yung sa mga nag-graduate na nakaraan, yung parang may gold. Gano'n yun. Ang Holy Spirit, si Jesus, ginawa niya sa atin yun. Nilagyan niya tayo sa puso ng seal na gano'n. Amen? Nilagyan niya po tayo na gano'n. Yun yung pinakamagandang ginawa sa atin ni Jesus. Tayo ay, kumbaga, parang sagrado na akin yan. Kilala ko yan. Anak ko yan. Yun yung katibayan. Na tayo ay anak ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, ultimately, kung tayo ay selyado, dapat ginagawa natin yung mga teachings and instruction. Kumbaga, ultimately po, kumbaga, yung supreme role po ng ating Holy Spirit ay, yung ang supreme role kasi ng Holy Spirit ay, yun siya po yung nag-garantor. Sa mga, may mga parang siya yung, sige, parang yung garantor. Sino nakakaintindi ng garantor? Nag-guarantee. Parang, yung parang nanghiram ka, parang ganon. Pwede mong pahiramin yan. Ganon ang ginawa ni si Jesus sa atin. Akin yan, sige. Okay yan. Kasi selyado tayo ng Holy Spirit. Gets natin? Amen. Doon natin may apply. Selyado tayo ng Holy Spirit. Kaya huwag kayong mag-alala na mawala yung salvation. Kanina, di ba? Duda kayo. Duda kayo, di ba? Na, yung salvation ba? Ano kaya yun? Baka na mawala sa akin. Ngayon, unti-unti natin nalalaman.
na secured pala tayo sa ating salvation. Secured pala tayo sa ating, as a promise ng ating Panginoon na tayo ay ligtas. Tayo ay may eternal life na inaasam dahil dun sa ating faith kay Jesus. Amen po? Next. Yung supporting verse kasi dyan. Sa pamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan. Diba po? Ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang linaw, di ba? Napakalinaw. Ang sinabi diyan sa Ephesians, may tatak tayo. Kung baka yung mga baka, yung example ni Bishop, yung doon sa baka naman, sa mga kalabaw, para maligaw man yan, saan mapunta, di ba? Doon sa may bandang puwet, mayroon parang pinaso doon. Yun naman yung seal na sa mga hayop. Para kilala ko kay ano yan. Gets po ba natin? Amen. Mamaya, yung mga nagkwekwentuhan, tatanungin ko yan. Takot na sila. Amen. Panglima, the Holy Spirit testifies that you are a child of God. Amen po ba? Naniniwala po ba tayong anak na tayo ng Panginoon? Amen. Yan. Now, dahil sealed na po tayo ng banal na Espiritu, magagawa niya rin po tayong patunayan at ipatotoo. Bilang anak ng Diyos, bilang kabataan, dapat alam niyo po ba, ano sabi niyan? Magagawa niya tayong patunayan na ipatotoo. Ibig sabihin, pag pinatotoo, we are kargado ng doktrina, kargado ng mga teachings and instructions. Ang Lord, ang Jesus, ay kaya niya tayong ipatotoo. Atin yan. Tinetestify niya. But bilang testimony, ginagawa ni Jesus na i-testify tayo sa iba, sa Diyos Ama. Ginagawa niya tayong ilapit kasi ano tayo, sealed na tayo eh. Di ba? Kaya niya tayong ipagmalaki, kumbaga. Amen po ba? Kaya niya tayong ipagmalaki. Dahil nga dun sa hindi na tayo na-condemn at sinalihan tayo. Amen po ba? Amen. Now, kasi nga, di ba, yung Holy Spirit kasi, once we sealed by the Holy Spirit, meron pong nananahanda sa atin dito. Meron pong nananalaytay, meron nag-grieve, meron nagre-review. Nararanasan ba natin yon? Amen. Sensitive po ba tayo doon? Amen. Walang nag-amen. Amen. Sensitive po ba tayo doon sa nararanasan na yun? Ano yung tinutukoy ko na yun? Holy Spirit. So maging sensitive po tayo kasi yun yung nag-indwell sa atin. Yun yung nananahan sa ating puso. Yun yung nananahan dito sa ating kaibuturan ng ating puso. Once naninirahan sa ating katawan or the power of indwelling spirit sa atin. Yung power ng Holy Spirit sa atin. Gagets po ba natin? Amen. Pinananahanan ba tayo? Yun? Amen. Parang ina. Pinananahanan ba tayo ng banal na Espiritu? Yun. Iklit po natin na tayo ay, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Huwag tayong hihina-hina kasi alam nyo, ang kaaway nandyan lang. Ang kalaban nandyan lang po, yun. Kaya huwag tayong panghinaan. Nasaan man tayong dako. Alam nyo, ngayon nag-aaral pa lang kayo, bigyan nyo na yung todo. Yan ang encouragement ko sa inyo. Ibigay nyo na yung best ninyo, best effort. Alam nyo po yun, hindi kayo magsisisi. Ako ngayon, bilang, hindi ko binigay. Hindi ko kasi alam eh. Naku, kung ako lang ngayon sa sitwasyon nyo ngayon, ako mag-aaral talaga ako ng gusto. Napakalayo ng mararating nyo. Kasi ngayon nakikinig na kayo eh. Mas marami kayong natututunan. Napaka-bless nyo po, kabataan. Amen. Napaka-bless po natin na tayo ay nakikinig dito. Hindi po nasasayang ang oras nyo dito. Yun. Amen. Di ba po? Ang sarap lang kasi sa pakiramdam na ganito kayo, kaseryoso, makinig. Natuto. Kasi talagang ano po eh, hindi talaga tayo pananahanan, hindi tayo kayang i-testimony,
Ang baga tinestify, kaya kang ipagmalaki ng Panginoon doon sa Diyos Ama. Ginagawa niya tayong righteous, ginagawa niya itong tama sa sobrang kamalian natin, sa sobrang kasalanan natin, sa sobrang lugmok, karumihan natin. Di ba po? Sobrang po tayong makasalanan. Sobrang po tayong marumi. Nararanasan ba natin yun? Nandun ba sa ating sarili yun? Bilang magulang, ako bilang magulang, alam niyo po, ano lang yan, part po yan. Pero dahil nga may pinanghahawakan tayo, natututunan natin yan. Ano po kanina? Dapat ang laging baon natin, facts of Scriptures. Tama siya. Yun ang baunin natin lagi. Facts of Scriptures, not your feeling. Alam niyo po yan. Tandaan niyo po yan. Kasi talagang yan yung babaunin yung araw-araw. Amen po? So, siguraduhin lang po natin na nananahan sa atin ang Holy Spirit. Doon kasi natin malalaman paano alam niyo po, bilang isa sa inyong mga youth, nagiging bilang sa ating mga mentors na leaders sa ating mga pastor. Talagang ano yan, nagiging nila kung gaano tayo ka-spiritual. Alam nila yan. Alam po ng ating mga mentors kung nasaan ang estado ng spiritual natin. Pero bilib ako kay Adriel, sabi niya, hindi nabibili ang aking pananampalataya. Amen, di ba yan? Diyan na tumatak kasi sa isip ko sa kanya. Kaya, so, sabi ko, talaga, okay. Yan na, isang patunay yun. Kasi talaga bakit kaya bang bilhin yung pananampalataya? Di ba hindi? Ano niyo po yan? Panghawakan din po natin yun. Napakagandang ano yun. Kasi once we are sealed, the Holy Spirit, magbubunga po tayo ng good testimony. Nagbubunga tayo. Pagkakaroon po tayo ng inner assurance. Ano yung inner assurance na yan? Yung inner assurance at pag-uusap po sa atin ng Holy Spirit at sasabihin po sa atin, ikaw ay anak ng Diyos. So ngayon po, ano sabi siya sa Romans 8:16? Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y anak ng Diyos. Pinapatunayan ni Jesus. Tinetestimony niya tayo. Kasi we are good testimony na eh. Di ba po? We are sealed. Ngayon, testify na tayo. Ano susunod? Tingin nyo. Ganda topic natin, di ba? Natututo po ba tayo? Yun? Amen po? Yan. You are sarap, no? Ganyan ang mga magulang natin. You are in the strong grip of God's grace. Strong grip. Talagang hawak-hawak niya tayo. Hindi niya tayo bibitawan. May pinanghahawakan siya sa atin. Di ba po? Ba? Sabi nga, there's nothing you can do to earn your salvation. Pero ito but, sabi nga, there's nothing you can do to lose it. Kasi nga, ang ibig sabihin dyan, there's nothing you can do to earn your salvation. Wala tayong kakayanan para makuha yung salvation na yan. Yung faith lang natin kay Jesus, ang ating kairalin. Pero, there's nothing you can do to lose it. Pag gusto ni Lord yun, pag gusto ni Lord. Kaya kailangan, alamin natin na nandun tayo sa strong grip ni Jesus. Nandun tayo na hawak-hawak niya tayo. Guess po ba natin? Nakuha po ba natin yung ating, yung strong grip? Kasi nga, nandun tayo sa habag at grasya ng Panginoon. Wala po tayong magagawa para makamit ang ating kaligtasan at wala rin tayong magagawa kung mawala ito sa atin. Bakit? Kasi nga po, hindi natin masabi na ligtas na tayo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ito lang Kaya ko inaano yun, ini-emphasize. Kasi nga, nakagawa naman ako ng mabuti. Nakinig naman ako sa mga magulang ko. Nakinig naman ako sa teacher ko. Sinusunod ko naman lahat ng inuutos sa akin. Diba? Hindi po yun yung assurance ng ating salvation. Sumusunod ba tayo? Nagagawa ba natin? Pero ang alam nyo, ultimately pa rin, sa habag at grasya pa rin ni Lord.
Andun pa rin tayo. Pero dapat sundin natin yung doctrines. Kasi si Jesus lang nakakalam para tayo isave. Kasi nga nandun tayo, pinanghawakan natin yung mahigpit na hawak ng ating Panginoon sa atin. Pinanghawakan po ba natin yan yun? Amen. Panghawakan po natin yan. Kasi yan talaga yung pangako. Unang-unang kong puntos ay pangako ni Jesus ang ating salvation. Amen? Kasi nga, kasi po, si Jesus, ano po yung ginawa ni Jesus? Yun, siya pa ay bumaba to reach out. Diba? And putting us in His strong grip. Yung grip na yan of grace kasi yung habag ni Lord sa atin. Dahil dyan, tayo ay hindi niya tayo ngayon let go talaga. Kasi nga, nakikipag-agawan si Jesus kay Satanas. Kaya nga strong grip Akin yan, anak ko yan. Huwag mong kunin yan. Ganon si Jesus sa atin. Sa makikipaglaban natin dun sa flesh. Dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya nga, nobody will snatch you or snatch you out of the hand of Jesus. Wala. Hindi tayo maaagaw ng sino man. Amen? Amen. Huwag tayo magpapaagaw lang. Amen. Yun ang panghawakan natin. Kasi nga, di ba, sabi dyan, no? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin, ni naman. Ang linaw. Ang aking Ama, na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ni naman sa akin, sa aking Ama. Ang linaw, di ba? No one can snatch sa kamay ng Panginoon sa atin. Kaya strong grip. Walang magagawa ang kaaway sa atin. Kaya nga, dapat alamin lang natin. Alam natin. Amen? Ito na yung last ko. God adopted you into His forever family. Yan na yung promises ni Lord sa atin. Amen. Yan na. Sino ba dito adopted? Adopted ko ba dito? Or inampon? Kaya ba kayong ampon lang? Ha? Sino ampon dito? Joke lang. Ang alam niyo po ba, kahit naampon kayo, di ba? Kasi nga, di ba, ganito ang ginawa, kaya ako tinatanong yon kasi gusto kong makita nyo, yung adoption. Gusto kong yung ampon ay ganun lang. Ganun lang ang ginawa ni Jesus sa atin. Hindi po, ganito para lalo natin maintindihan yung adopted o yung adoption. Kasi nga, di ba, dito sa physical na mundo, merong mga nag-aambon, merong mga hindi magkaroon ng anak. Ano ginagawa doon? Sa mga inaampon? Di ba? Inaari nilang tunay na Anak. ano din si Jesus sa atin? Yun ang ginawa ni Jesus sa atin. Tayo ay inari na ni Jesus. Anak ko yan. Walang makakaagaw sa akin yan. Ganun ang ginawa ni Jesus sa atin. Adopted tayo. Di ba po? Doon sa forever family. Amen? Ano sabi diyan? Sa Ephesians, di ba? Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ay sa kanyang layunin at kalooban. So ngayon po, ramdam niyo pa ba na ampun kayo? Dito sa ating mga napag-aralan, sa ating natutunan, sa ating napakinggan, ramdam niyo ba? Hindi tayo, oo, ampun tayo sa ginawa ni Jesus. Pero talagang kailangan natin siyang kailangan natin i-accept na sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay inari niyang anak. Inari niya tayo Kasi nga talagang, sabi nga dyan, predestined, pinili niya na tayo. Di ba yung mga nag-aampon, pinipili rin yun? Sa mga, titignan nila yung mga background. Pero si Jesus, alam niyo po, hindi tumitingin ng background. Lahat tayo ay pinili ni Jesus. Ganun po niya tayo kamahal.
Ganon niya na po tayo inari bilang kanyang anak. Kaya tandaan natin, nasa forever po tayo, forever family po tayo by faith in Jesus Christ. Amen? Amen. Amen po. So ngayon, believe this. God began a construction project in your life. Sabi nga. Bakit? He never leaves His construction project unfinished. Ibig sabihin, nasa bless nga tayo, oo. Pero, He always brings to completion what He began, the good work in you. Kaya nga tayo nandito nag-aaral. Kaya nga tayo nandito para patuloy na matuto sa mga doktrina na ating natututunan. Di ba po? God began a construction project. Parang ano tayo parang bahay inaayos, ginugulma, di ba? Diba pag may building na ginagawa, pinapaganda, nandun tayo, dun sa process na yun. Pero nga, ano sabi yan? He never leaves His construction projects unfinished. Di ba? Gets mo ba natin? Hindi niya hayaan na hindi niya tapos into completion. Tayo mga anak ng Panginoon. Amen? Amen. Next. Sabi nga kanina, ayan na yung tanong kanina. The assurance of your salvation is based upon the facts of Scriptures, not your feelings. Ika nga, tandaan po natin, huwag tayong lumagay. Sabi nga, huwag tayong lumagay dun sa haka-haka lang na ating napapakinggan or falsely assured. Ay, sigurado na ako, sasabutin ko na siya. Huwag ganoon. Diba? Magbase po tayo dun sa Scripture. Sabi nga po sa Matthew 7, 21 to 23, hindi ko na kasi nilagay, ang tumatawag ng Lord will enter the kingdom of heaven, di ba? But the one who does will the will of my Father who is in heaven, sa madaling salita po kasi, ito yung mga nag-produce kasi nga, ito yan false beliefs can lead to false assurance. Huwag po tayo pumunta dyan. Doon sa false beliefs na yan, kasi malilid tayo doon sa false assurance. Kailangan yung assurance natin doon sa mga 7 puntos natin pinag-aralan, kailangan hindi tayo mapunta sa false beliefs, doon sa maling paniniwala, at pagpupunta, huwag tayo malid doon sa false assurance natin. Kailangan maging blessed assurance sa eternal assurance ang ating kamtin. Di ba po? Huwag po natin hayaan, pagdating ng judgment, sasabihin sa inyo ng Panginoon, I never knew you. Di ba? Nandun ka na sa rapture na tayo, tapos nung pagdating sa judgment, I never knew you. Papayag ba tayo doon? Yun? Huwag sana. Huwag po sana. Reminder po yan. Let's check po yung ating beliefs ngayon. At sana kaya tayo ngayon? Saan na yung paniniwala natin ngayon? Yun? Asan na? Totoo ba? Na nandito na si Jesus sa puso natin? Amen. Panghawakan po natin yan. Examine po natin yung ating mga sarili Ngayon po, sa sitwasyon ito, sa mga sandaling ito, examine natin na tayo ay assured. Let's examine talaga na natatanglawad ba tayo? Maswerte tayo, natatanglawad na pakarami nating Bible studies. Huwag po nating hayaan na hindi tayo makaten ng Bible studies kasi doon po mas lalo tayong natututo sa ating mga Bible studies. Kaya po, sabi nga, di ba? Sabi nga ng iba, kaya nga po, marami pa ang kakaining bigas to become a child of God. Kasi buhay pa tayo We are under flesh. Sasabihin lang sa'yo ni Jesus, sasabihin lang sa'yo ng Panginoon, marami ka pang kakaining bigas, anak. Kaya magpatuloy ka lang. Kaya sa atin, mga youth, huwag nating hayaan na hindi tayo matuto. Huwag nating hayaan na hindi mapuno. Kumbaga, hindi malagyan. Hindi naman kasi napupuno ang isip natin Ano lang tayo, naglo-load lang tayo ng naglo-load. Pero dapat, yung facts of Scripture ang ating pagtuunan ng halaga. Kasi yan po yung nagdudulot ng eternal security natin, ng eternal assurance. Importante steps natin kasi ito. We must begin yung relationship natin kay Jesus. Maging disipulo tayo at followers po tayo. Amen?
Amen. Now, inaano ko yan, ano daw yan? Ngayon, bakit kaya meron yan? Pagdudahan mo daw yung duda. Kasi po, nakakatawa, di ba? Yung ating feelings kasi doubt of your doubts. Kasi nga, kailangan mo daw pagdudahan. Duda ka na nga, kailangan mo pang pagdudahan. Kasi nga, minsan tayo, unreliable yung ating feelings. Hindi po ito mapagkakatiwalaan yung ating mga feelings, ha? Yun. Kaya kung po inaano yan, hindi talaga. Never natin, unreliable po yung puso natin. Once hindi tayo sealed ng Holy Spirit. Amen? Kaya nga, gumising tayo na, sabi nga kanina, di ba? Gumigising tayo sa umaga, tapos maayos, tapos kinabukasan, hindi na naman. Yun ang nangyayari sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng doubts of doubts. Di ba? Always back to the facts of Scriptures. Amen? Dalawa, draw near to God with confidence. Kailangan natin, ayan, lapit daw po tayo sa Diyos na may confidence, may pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Amen. Lapit tayo sa Diyos, not with arrogance. Huwag tayong mapagmayabang, huwag tayong feeling nga. Yung feeling na yan, minsan hindi natin nakokontrol. Feeling kasi natin kaya natin. Feeling lang po yun. Feeling lang talaga. Pero once na binigyan tayo ng confidence, dahil nag-draw tayo kay Jesus, nag-draw near to God tayo, mabibigyan niya tayo ng confidence. Di ba po? Lapit tayo sa Diyos ng walang halong kayabangan. Yun po ang turo talaga yan. Sabi sa Hebrews 10:21-22, ano pa sabi dyan? Sa Hebrews 10:21-22, tignan natin. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumamit tayo may malinis na budhi, sapagkat dilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Dahil ang nangako sa atin ay faithful. Amen? Panghawakan po natin, ito ay walang alinlangan. Nangako sa atin ay totoo. Faithful po siya. The faithful God. Kaya, ang number 3, live like the child of God you are. Yes, mamuhay tayo as a child of God. Sa paano paraan? Sa paano paraan? Ito ha, tandaan niyo po ito yun. Dapat mamuhay tayo in obedience. Ulitin na ba? Back to obedience po tayo. Back to pagsunod tayo. Kasi yun po talaga yung totoo. Yun po talaga yung pinakasekreto din natin. Kasi nga, may teachings nga tayo na natutunan. Meron tayong instruction. Kung hindi ka naman sumusunod, wala rin mangyayari sa atin. Amen? Amen. Walk in obedience. Opo. Kasi nga, alam mo po ba, nandyan ang pana ng kaaway. Handa niya tayo parang si Cupido yan. Pero yung pana na yun ay kasamahan. Handa niya tayong barilin ng pana. Diba? Nagmamasid lang kasi si Satanas sa buhay natin. Amen po? Amen. Lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Anong kalooban ko ito? Yung may teaching and instruction, sabi nga kanina. And once we practice and we maintain po natin yan, makakasiguro po tayo yung secure at mapapakanta na lang tayo. Tayo ay makakapagkamit ng blessed assurance of salvation. Sa Diyos po ang papuri. Ay natutunan po na tayo? Amen. Ano yung una? Pangalawa? Ako, natakot na yata sila. Natatanong. Pangatlo? Pangapat? 5? 6? 6? And? God be the glory. Tama yan.